Sa bawat araw na dumadaan, hindi natin maikakaila na ang buhay ay puno ng bigat. Minsan galing sa trabaho, minsan galing sa pamilya, minsan galing sa mga pangarap na tila hindi maabot. At sa kabila ng lahat ng ito, marami ang nagtatanong, paano nga ba gumaan ang buhay? Ang totoo, hindi mawawala ang problema. Hindi rin natin kayang alisin ang lahat ng hirap, pero may paraan para gumaan ng dalahin. Ang sikreto ay hindi laging nasa kung ano ang meron tayo, kundi sa paano tayo tumitingin at paano tayo namumuhay. Ngayon sa video na ito, samahan mo ako sa isang paglalakbay ng karunungan. Dadalhin kita sa 7 aral, mga simpleng hakbang ngunit makapangyarihan na kayang magpagaan ng isip, puso at kaluluwa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel na nagbibigay ng mga karunungan at mga kwentong may aral. Dahil sa bawat aral na ating pinapahayag dito, isa kang hakbang na mas nagiging matatag, mas gumagaan ang buhay, at mas lumalalim ang iyong pag-unawa. Tip number 1. Matutong magpatawad. Isa sa pinakamabigat na pasanin sa buhay ng tao ay hindi galing sa trabaho, hindi galing sa pera, kundi galing sa puso at ang sama ng loob. Kapag pinili nating hindi magpatawad, para tayong kumakapit sa nagbabagang uling na ang nasusunog ay hindi ang taong kinamumuhian natin, kundi tayo mismo. Ang bawat alaala ng sakit ay parang batong pasan sa balikat. Habang tumatagal, mas lalo itong bumibigat. Ngunit isipin mo ito, kapag natutunan mong magpatawad, hindi ibig sabihin na tama ang ginawa sa'yo. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo ang sakit. Ibig sabihin lamang ay pinipili mong palayain ang sarili mo mula sa bigat na iyon. May isang kwento ng isang matandang babae na iniwan ng kanyang asawa at niloko sa pera. Halos 5 taon siyang puno ng galit at hinanakit. Ngunit nang dumating ang araw na natutunan niyang palayain ang bigat sa puso, unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Hindi dahil bumalik ang nawala, kundi dahil natutunan niyang patawarin at bitawan. Ang pagpapatawad ay regalo, hindi para sa nakasakit kundi para sa sarili mo. At sa oras na gawin mo ito, mararamdaman mong gumagaan ang iyong buhay. Tip number 2. Iwasan ang labis na paghahambing. Marami sa atin ang nabibigatan, hindi dahil kulang tayo, kundi dahil tinitingnan natin kung anong meron ng iba. Sa social media, nakikita natin ang magagandang larawan ng ibang tao, bagong kotse, masayang relasyon, mga paglalakbay sa ibang bansa. At bigla nating iniisip, bakit sila meron at ako wala? Ngunit ang katotohanan, hindi nakikita sa larawan ang mga sugat at paghihirap na dinadala rin nila. Lahat tayo may sariling laban. At sa tuwing ihahambing natin ang ating sarili sa iba, para na rin nating kinakalimutan ang halaga ng ating sariling paglalakbay. Ay isipin mo, kung ang isang bulaklak ay pilit na ikukumpara ang sarili sa puno, maiisip niyang maliit siya, mahina, at walang silbi. Ngunit sa tamang panahon, ang bulaklak na iyon ang magbibigay ng ganda at halimuyak na hindi kayang ibigay ng malaking puno. Kapag tumigil ka sa labis na paghahambing, matutuklasan mo ang kagandahan ng sariling landas. At doon mo mararamdaman na mas gumagaan ang buhay dahil hindi ka na nagdadala ng bigat ng kompetisyon. Tip number 3. Simplify your life. Sa dami ng bagay na gusto natin, bagong gadgets, magarang damit, mamahaling gamit, minsan nakalilimutan natin ang pinakamahalaga. Hindi kailangang komplikado ang buhay para maging masaya. Marami ang nahuhulog sa bitag ng pagkakautang at labis na paggastos. Iniisip na kapag marami silang nabili, mas gagaan ang pakiramdam nila. Ngunit ang totoo, habang dumarami ang bagay, dumarami rin ang iniintindi. May isang kwento ng isang lalaking may 3 trabaho. Kumikita siya ng malaki, pero halos wala siyang oras para sa pamilya. Lahat ng gamit nasa kanya na, pero gabi-gabi ramdam niya ang lungkot at pagod. Isang araw pinili niyang iwan ang 2 sa kanyang trabaho, bumalik sa simpleng pamumuhay kasama ng kanyang pamilya, at doon niya nadama ang kagaanan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang simpleng pamumuhay ay hindi kahirapan. Ito'y karunungan, ang pag-alam kung alin ang tunay na mahalaga at ang pagbibigay halaga sa oras, sa kapayapaan at sa mga taong mahal mo. Tip number 4.
alagaan ang kalusugan. Minsan, iniisip natin na ang bigat ng buhay ay puro problema lang. Pero kung minsan, ang mismong katawan natin ang nagpapabigat dahil sa kapabayaan. Isipin mo ito, kapag kulang ka sa tulog, kapag hindi tama ang kinakain mo, kapag walang galaw ang katawan, hindi lang katawan ang nahihirapan, pati isip at puso. Kaya maraming tao ang madaling magalit, madaling mainis, madaling mawalan ng gana. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil pagod at mahina ang kanilang katawan. May isang ama na halos gabi-gabi ay overtime sa trabaho. Para lang masuportahan ang pamilya, hindi siya natutulog ng maayos, lagi ring instant noodles ang pagkain niya. Dumating ang oras na bumigay ang kanyang katawan at sa ospital siya napunta. Doon niya na-realize, ano ang silbi ng pera kung wala ka ng lakas para samahan ang mga mahal mo? Kapag inalagaan mo ang kalusugan, hindi lang katawan ang gumagaan pati buhay. Kumain ng tama, matulog ng sapat, at maglaan ng oras para sa simpleng ehersisyo. Hindi mo kailangan maging sobrang yaman para alagaan ang sarili. Ang kailangan mo lang ay disiplina at pagmamahal sa katawan na ibinigay sa'yo. Tip number 5. Magkaroon ng purpose. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabigat ang buhay ay dahil wala tayong malinaw na dahilan kung bakit tayo gumigising tuwing umaga. Kapag walang direksyon ng isang tao, bawat araw ay parang pasanin. Pero kapag alam mo kung bakit ka nabubuhay, kahit may hirap, may gaan, isipin mo ang isang bangka sa gitna ng dagat na walang timon. Anumang hangin ang dumating, tataob siya o iikot lang ng walang patutunguhan. Pero kapag may malinaw na direksyon, kahit gaano kalakas ang alon, lalaban siya dahil alam niya kung saan siya pupunta. Ganyan din ang buhay. Kung alam mo kung bakit ka narito, kung sino ang gusto mong paglingkuran, kung ano ang gusto mong iwan sa mundo, gumagaan ang bawat sakripisyo. May kwento ng isang guro sa probinsya. Maliit lang ang sahod, kulang pa nga minsan para sa pamilya. Ngunit araw-araw siyang pumapasok, kahit malayo at kahit ulan o init. Kapag tinatanong kung bakit, ang sagot niya, dahil bawat batang natututo ay may mas maliwanag na kinabukasan. Hindi siya nabibigatan dahil alam niya ang kanyang purpose. Kapag natagpuan mo ang sarili mong layunin, hindi ka basta bibitaw dahil ang bawat hakbang kahit mahirap ay nagiging makahulugan. Tip number 6. Piliin ang tamang kaibigan. Ang isa pang bigat ng buhay ay galing sa mga taong pinipili nating samahan. Kung ang mga kaibigan mo ay puro reklamo, puro bisyo at puro negatibo, huwag ka nang magtaka kung bakit parang laging mabigat ang pakiramdam mo. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung sino ang madalas mong kasama, yun ang nagiging impluensya sa isip, puso at kilos mo. May isang binatang nahulog sa maling barkada dahil sa pressure na pasama siya sa bisyo at napariwara ang kanyang buhay. Mabigat ang kanyang naging mundo. Puno ng gulo, takot at kasinungalingan. Pero nang dumating ang oras na nagpalit siya ng kaibigan, pumunta sa simbahan, sumama sa mga taong positibo at may pangarap, unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Hindi lahat ng kaibigan ay dapat mong dalhin hanggang dulo. May mga taong itinuro lang sa atin ng Diyos para magturo ng leksyon, pero hindi para manatili. Pumili ng kaibigang marunong magpayo, magtulak sa iyo pataas, at maniwala sa kakayahan mo. Dahil ang tamang tao sa paligid mo, ang isa sa pinakamagandang paraan para gumaan ang buhay. Tip number 7. Yakapin ang pasensya at pagtitiis. Kung may huling sikreto sa magaan na buhay, ito ay ang pasensya. Sa isang mundong lahat ay minamadali. Fast food, instant success, instant fame, natututo tayong mainip, magalit, at sumuko kapag hindi agad natin nakuha ang gusto natin. Pero ang totoong kagaanan ay dumarating sa mga taong marunong maghintay. Dahil ang bawat bagay na mahalaga, nangangailangan ng panahon. Isipin mo ang magsasaka, hindi niya pwedeng puwersahin ang punla para mamunga agad. Kailangan niya itong diligan araw-araw, alagaan at hintayin. At kapag dumating ang panahon ng ani, lahat ng pagtitiis ay sulit. Ganyan din sa buhay. Kung marunong kang maghintay, matuto at magtiis, unti-unting gumagaan ang loob mo. Dahil alam mong may darating na bunga. Ang pasensya ay hindi kahinaan, ito ay lakas na hindi kayang talunin ng kahit anong pagsubok. Ngayon narinig mo na ang 7 tips para gumaan ang buhay. Una, matutong magpatawad. Pangalawa,
Iwasan ang labis na paghahambing. Pangatlo, simplify your life. Pang-apat, alagaan ang kalusugan. Pang-lima, magkaroon ng purpose. Pang-anim, piliin ang tamang kaibigan. Pang-pito, yakapin ang pasensya at pagtitiis. Hindi madaling gawin ang lahat ng ito, pero tandaan mo, hindi rin kailangang sabay-sabay. Isang hakbang kada araw, isang pagbabago kada linggo, at bago mo namamalayan, unti-unting gumagaan ang iyong buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan na i-like at i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng karunungan at inspirasyon. At tandaan, ang tunay na kagaanan ng buhay ay hindi galing sa kawalan ng problema, kundi galing sa paraan ng ating pagharap sa mga ito.